basahin ang bahagi ng kasulatan na siyang magiging batayan ng ating pagbulay-bulay sa Panginoon ng kanyang mga salita. Ito'y hinango sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 37, talatang mula sa ilang mga talata, lalo na ang talatang 4. Huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan, ni managhili ka man sa kanila na nagsisigawa ng kalikuan, sapagkat sila'y madaling puputuling gaya ng damo at matutuyong gaya ng sariwang damo. Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagkatapat. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papapangyarihin. Idagdag nawa ng Panginoon ang Kanyang pagbabasbas sa atin sa pagbabasa ng Kanyang mga salita. Pagindapatin mo nawa, Panginoon, na sa sandali po ito. Samantalang kami humaharap sa iyong harapan, ay madama namin ang iyong presensya, na ikaw ang siyang naririto sa aming kalagitnaan. Masumpungan ka namin sa gitna namin. Higit sa lahat, Panginoon, ay madama namin na ikaw ang siyang gagawa sa aming kalagitnaan. Upang sa gayon ay masabi namin tunay ngang ikaw ay naririto at nakatagpo ka namin. Iyong nga pong ibigin na maging marapat kami na maupo sa iyong paanan upang makinig ng iyong mga salita na siyang aming lalong kailangan sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Idagdag mo nawa ang iyong pagpapala sa bawat isa na makikinig. Yamang ikaw din naman ang nagsabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa iyong mga salita. At ito po ang aming hiling sa pamamagitan ng pangalan ni Kristo Jesus naming Panginoon. Amen. Tayo po'y makakaupo. Sa sandali pong ito ay ating tunguhin ang isang napakagandang pagbubulay-bulay sa mga salita ng Panginoon mula sa Aklat ng Mga Awit na sa kabuuan. Ito ay masusumpungan natin sa Mga Awit 37. Hindi po siguro gaanong magiging mahaba ang ating pagtalakay sapagkat ako po hahabol pa sa isang anibersaryo ng iglesia sa bandang Kamarin bilang kanilang tagapagsalita. Ito pong Disyembre, sunod-sunod ang mga hanggang Disyembre at Enero, sunod-sunod ang mga imbitasyon ng mga iba't ibang mga gampanin at magpagtitipon ng mga kapatirang mga Kristiyano. Kung bibigyan ng paksa ang kabanatang ito ng ng Mga Awit, ay dalawang bagay ang ating masusumpungan. Pagkaligaya at pagnanasa. Kasusumpungan ng kaligayahan. Mangyari ay sa aking pagdilidili sa madaling araw,
hinahanap ko kung ano ang napapanahon na maaring ipangusap ng salita ng Panginoon para sa atin sa umagang ito. At ang ating kapanahunan ay parang saan man ipaling ang iyong paningin. Marahil pagkalipas ng napakabang mga panahon, umigit yata sa 2 taon, bunga ng pandemya, ay ngayong biglang binuksan ng kalayaan at binibigyan ng pagkakataon ng mga lahat humayo, tumungo, at gawin ng lahat ng kanilang malayang magagawa, ay mapapansin mong ang hinahanap ng tao ay kasiyahan. At naroon ang kanilang pagnanasa, yun ang kanilang nais na gawin, nais na ibigin. Lalo na itong nalalapit na panahon ng pagdiriwang ng Kapaskuhan ng Sanglibutan. Halos ang mga masusumpungan ay ang lahat ng mga iba't ibang mga kasiyahan at iba't ibang mga paglilibangan ng mga tao. Itong Kabanatang 37 ng Mga Awit ay napakagandang panuntunan na umaayon sa ating kasalukuyang panahon. Sapagkat ang Kabanatang 37 sa kabuuan, kung ito ay inyong babasahin at susuriin ang bawat mga talatang nilalaman dito, ito'y parang nagbibigay ng katugunan sa isang napakatandang katanungan. It is a response to an old question. At ito'y merong kinalaman sa larangan ng kaisipan ng filosofiya, ang tinatawag nilang the response to the problem of evil. Ang ibig sabihin ay sa kalaganapan ng kasamaan ng mga nagaganap sa sanglibutan. Ang mga awit 37 ay may katugunan. Bakit ang lahat ng mga ito'y nangyayari? Paano nangyayari? At higit sa lahat, kung paano tayo ay tutugon sa mga bagay na ito. At ang isang pinakamatandang katanungan na inyong masusumpungan, at ito'y palaging paulit-ulit ninyong mababasa sa Biblia, ay yung katanungang sa Ingles na, why do the wicked prosper and the godly suffer? Kahit sa ating mga mananampalatayang Kristiyano, hindi maiwasan na nagkakaroon tayo ng mga katanungan sa ating mga kaisipan na bakit nga ba ang mga masasama ay parang nananagana, samantalang ang mga mabubuti ang naghihirap. Hindi ko alam kung ito'y nararamdaman ninyo kuminsan o sumasagi sa inyong mga pag-iisip kapag igagala ninyo ang inyong mga mata sa kapaligiran, makikita ninyo na bakit ba itong mga hindi matutuwid ay parang silang nananagana, parang silang nagtatamasa ng kasaganaan ng buhay, ng karangyaan, ng kayamanan at lahat ng halos kailangan sa buhay na ito, samantalang yung mga matuwid naghihirap. Kaya kapag binasa ninyo itong mga awit 37, meron 3 bagay na maaring
nagpapasari ng ating damdamin na mula sa talatang 1 hanggang 8, may 3 salita rito na pinili ko. Na ang sabi, huwag kayong mabalisa o managhiliman, maglikat ng pagkagalit, bayaan ng poot. 3 salita ang aking pinaglagom, mag-init, mainggit, magalit. Ang ibig sabihin ng mga salitang ito, bagamat sa salin Tagalog ay ginamit ng salitang mabalisa, ngunit sa wikang Hebreo, ang talagang gustong sabihin nito yung mamulaka. No? Yung parang sisilaban ka. No? Kapag makita mo ang kasamaan sa kapaligiran at matuon ang iyong pansin sa mga nananagana na bagamat maaring sabihin na namumuhay naman na masama, ang kanilang kaparaanan ng buhay ay yung nangabubuhay sila sa paraang sila ay gumagawa ng kasamaan upang sila ay magtamasa ng maraming bagay sa buhay nito. Biglang maramdaman mo yung parang, bagamat ang ginamit ng salita ay mabalisa, mag-alala, pero ang ginamit na salita sa wikang Hebreo ay yung magsisimula kang parang may mararamdaman kang hindi maganda. At kasunod nito ay mag-uumpisa ang pagkainggit. Hindi maiwasan yung managhili ka. Bakit nga ba? Sila na hindi mabubuti, bakit sila ang nananagana sa buhay? At bandang uli, ang sabi ay magkakaroon ka ng galit. Parang ang galit maging sa sarili mo o lalong masahol galit sa Panginoon. At manunumbat ka na, bakit Panginoon sila ang nananagana? Bakit ako na nagsisikap na maging tapat sa iyo? Bakit ako na sinusunod ko ang maaaring gawin upang sa gayon ay maging kalugod-lugod sa iyo? Bakit ganito ang aking kalagayan? Sa gitna ng mga ganitong mga pangyayari, itong awit 37, sa kabuuan, lalo na sa bandang uli, nagbibigay ng tulong upang maging gabay natin, maging panuntunan sa pamumuhay upang sa gayon ay makaabot tayo sa isang kasiyahan, isang kagalakan o kaligayahan sa buhay sa gitna ng mga kasamaang nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya mas higit na bibigyan ko ng diin ang mga salitang pagkaligaya at pagnanasa. At ito ang ating mababasa lalo na sa Kabanatang 37, talatang 3, na kung saan sinabi, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Kaya dalawang salitang mahalaga rito, yung pagkaligaya at pagnanasa. Hindi ba ito ang hinahanap-hanap ng marami sa kasalukuyan? Hindi ba ito ang kanilang ninanasa, ang lumigaya? Upang lalong maunawaan natin ang salitang ginamit, yung sa Ingles na delights and desires, ay ginamit, madalas kasi nating ginagamit yung salitang delights, kagaya sa pagkain, madalas ginagamit ito.
Kaya nga kapag kayo'y pumasok sa mga restaurante, sa mga kainan, ang inahanap ng mga kakain ay yung tinatawag lang today's delights. Ano ba yung pinakamasarap? Ano yung pinakamasarap na hinahanap? At ito ang pinakananasa ng mga karamihan sa ating kapanahunan. Ang hinahanap nila yung kung ano yung kasiyahan, ano yung kaligayahan, ano yung kagalakan, ano yung magpapasaya sa kanila, ano yung magpapaligaya sa buhay nila. Ito'y angkop na angkop sa ating panahon na ang ating panahon ay punong-puno ng kahirapan, punong-puno ng mga kabigatan, punong-puno ng mga kailangan. Kaya't hindi natin marahil masisi ang marami ng hinahanap nila. Paano sa buhay na ito'y maranasan mo ang lumigaya, sumaya, masiyahan, magalak. Sa buhay. Yan ang pinakamasarap na pinaghahanap ng tao sa panahon ngayon. At hindi ito bago sa tao. Sapagkat noong unang panahon pa man, ay meron po sa kaisipan ng larangan ng tinatawag na filosofiya. Yung tinatawag lang hedonismo. Sa larangan ng filosofiya, ang ibig sabihin ng hedonismo ay yung merong kaisipan ng mga tao na wika nga sa Ingles ay yung kanilang gustong marating, yung kanilang gustong matamo ay yung kalayawan, yung kasiyahan, yung kaligayahan. That pleasure is the highest good and proper aim of human life. Ito yung kaisipan na noong unang panahon at marahil hindi man natin ito tinatawag sa bansag na hedonismo, na tinatawag na mga nasa larangan ng filosofiya. Ngunit ito ang ibig sabihin na ang nabubuhay sa ganitong kaisipan ay yung iniisip niya na ang pinakamatayog na kailangan lamang ng tao na maabot sa buhay niya ay ang kalayawan, ang kasiyahan, ang kaligayahan. Parang ito ang pinaka tampok na bagay na kailangan maabot ng isang tao. Ang lumigaya siya, ang sumaya siya sa kanyang buhay. Kaya nga sa panahon natin, ang daming pinagkakalibangan, kung saan nahahalina ang tao, kung ano-ano ang kinagigiliwan, at masasabing kung ano ang kanilang kinahihibangan sa bandang iba, para sa mga iba. Sa mga mananampalatayang Kristiyano, ayon dito sa mga awit 37, kung tayo dito magbubulay-bulay, ng isang gabay sa pamumuhay bilang mga mananampalatayang Kristiyano, 3 bagay ang iminumungkahi na ating marapat na gawin kung ang nasa natin ay sumaya sa buhay. Lumigaya, magalak. Lalo na sa atin sa kawan ng Panginoon, palagi nating binibigyan ng diin o pansin ng relasyon sa Panginoon. At ito'y napakalagang bagay upang masuri man lamang natin sa ating sarili kung paano natin matutugunan yung palaging
itinatanong natin tungkol sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoon, kung gaano natin ito tinutotoo, gaano natin ito siniseryoso, ang ating relasyon sa Panginoon. Upang lalong maging tuwiran para sa atin, ang ibig kong sabihin, na may kinalaman sa paksang ating pinag-uusapan, ay bawat isa ba sa atin ay masasabing masaya sa inyong pakikipagrelasyon sa Panginoon? Nasisiyahan pa ba tayo? Meron pa ba tayong kagalakan sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoon? Sa ating pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon? O maaaring nananawa na ang iba? Maaaring ang iba ay hindi na nakakaramdam ng sigla sa Panginoon. Maabot din naman, may mga pagkakataon na parang tayo'y nangihinawa na. May mga pagkakataon na parang matamlay ang ating pakikipag-ugnay na sa Panginoon. Kung ano man ang mga nagiging batayan o dahilan kung bakit ito'y nangyayari sa atin. Masaya pa ba tayo? Di ba? Sa may mga relasyon o magkarelasyon, kung minsan ito ang pinaka-tampok na tanong na umiiral o lumalabas. Masaya ka pa ba? Di ba? Masaya ka pa ba sa iyong karelasyon? Naliligayahan ka pa ba sa iyong pakikipag-ugnayan? Kaya ang talatang ating binasa, lalo na sa talatang 3, ang sabi niya ay, magpakaligaya ka naman sa Panginoon. Delight yourself in the Lord. At idinugtong yung at bibigyan kanya ng nasa ng iyong puso. Kapag tinatalakay ang talatang ito, mas nakatuon ang mga pagtalakay doon sa nasa na bibigay ng Panginoon. Na para bagang ito'y ginagamit nilang parang susi upang mabuksan mo ang yaman ng biyaya ng Panginoon at ang kanyang mga pagpapala. Nakita nyo, ang sabi niya, ibibigay ng Panginoon ang nasa ng iyong puso. Ngunit mga kapatid, hindi ito ang mas mahalaga at mas nauuna na dapat nating pansinin. Hindi mangyayari yon sa ibang banda na yung nasa natin ay ibibigay ng Panginoon maliban sa ating isaalang-alang muna ang naunang sinalita. Nang sabi, magpakaligaya ka naman sa Panginoon. Sinikap kong suriin itong pagkakatala nitong talatang ito. Merong siyang parang nagtatawag ng pansin. Suriin mong mabuti, bakit ganito ang pagkakasabi? Ngunit bago yon, at doon ako mamamalagi doon sa bagay na yon sa ating pagtalakay, nais ko munang ilatag sa inyo ang 3 bagay na kung saan ay ito ang iminumungkahi ng talatang ng kabanatang ito ng Maawit 37 upang tayo'y makaangkop sa anumang mga kaganapan sa buhay nito. Sa gitna ng anumang mga nangyayari, lalo na ang mundo natin na punong-puno ng kasamaan, kung paano tayo
maaring magkaroon ng kaaliwan, ng kalakasan ng loob, kung paano hindi tayo maaring nakawan ng ating kagalakan o ng kasiyahan ng mga bagay-bagay na nangyayari na hindi mabuti sa ating panahon at sa ating kapaligiran. Tatlong bagay ang sinabi na inyong makikita rito na nasumpungan ng mga awit na ako'y naniniwalang ito ay napapanahon para sa atin. Pag binasa ninyo ang talatang 3, talatang 4 at talatang 7, may tatlong salita na aking pinili. Una, ang sabi sa talatang 3, magtiwala o tumiwala ka sa Panginoon. Ito ang unang itinuturo sa atin. Upang tayo ay makaangkop sa mga nangagaganap sa ating kapaligiran. Tumiwala ka, ang sabi niya, sa Panginoon. Bagamat ang salitang ginamit dito ay magtiwala o tumiwala, ngunit kapag titignan po ninyo ang salitang Hebreo, ang talagang ibig sabihin nito ay manganlong. At yun ang tamang salita. Parang ang ibig sabihin ay tumungo ka at magpakanlong sa Panginoon. Parang sa Ingles, ang ibig sabihin ay flee for protection. O kaya naman ang ibig sabihin ay tumungo sa Panginoon. Meron pang isang salitang ginagamit sa wikang Hebreo, yung gumulong. Yung gumulong. Na mangyari, ginamit ang larawan ng mga kamelyo. Yung kamelyo raw ay uupo at hanggat hindi may gulong sa kanya o may papasan, yung lahat ng pasanin na ipapapasan sa kanya, hindi siya gagalaw. Maghihintay siya. Parang ang minumungkahi ng larawan ay yung kapag tayo ay maraming mga alalahanin at may mga pasanin, mga bigatin nating daladala. Lalo na't sa mga alalahanin sa mga panahon ng anumang mga nangyayaring hindi mabuti sa ating kapaligiran at lalo na maging sa ating mga buhay, ay gumulong tayo sa Panginoon at magpakanlong. Ibig sabihin, yun ang direksyon. Doon ka dapat tumungo. Doon ka dapat pumunta sa Panginoon. Maraming pagkakataon, kapag tayo ay dinadatnan ng mga iba't ibang mga kasamaan at hindi mabuting mga pangyayari sa ating buhay, hindi ba maraming pagkakataon kung saan-saan tayo pumupunta, tumutungo, naghahanap ng maaring katugunan. Ang sabi nito, gumulong ka sa Panginoon at sa Kanya ka magpakanlong. Doon ka dapat tumungo sa Panginoon. Yun ang salitang ginamit na tiwala. Dahil kung hindi ka naman tiwala sa Panginoon, ay hindi ka gugulong, hindi ka tutungo sa Panginoon. Ngunit kung ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, alam mo ang Panginoon ang makakatugon. Alam mo ang Panginoon ang makakasaklolo. Alam mo ang Panginoon ang makakakupkup sa iyo. Alam mo ang Panginoon ang makakakanlong sa iyo. Kaya sa Kanya ka magtiwala. Yun ang unang salita na ating napakagandang masusumpungan. At alam naman ninyo na mahilig akong pumili ng mga salita at magkakahuwig upang mas madali nating matandaan. Ang ikalawa sa talatang 4, pagkatapos na magtiwala sa Panginoon, ikalawa, magpakaligaya sa Panginoon. Pero bandang huli natin talakay ng mas malagyan. Ang pinakahuli sa talatang 7, magpahinga ka sa Panginoon. Trust, delight, and rest. Pero sa Tagalog, tinagalog ko, magtiwala,
magpakaligaya, magpahinga. At parang tama lamang ang pagkakasunod-sunod ng mga salita, sapagkat bandang huli, pinakamagandang mangyayari at mangyayaring gawin sa buhay ng bawat isa sa atin, sa mga panahon na tayo ay maaring dumadaan sa iba't ibang mga karansang hindi maganda at mabuti sa buhay. Walang pinakamainam na gawin kundi ang magpahinga sa Panginoon. Ang makasumpong ng kapayapaan sa Panginoon. Ang makasumpong tayo'y maaring maibsan ng ating mga alalahanin at mga suliranin. At ito'y masusumpungan lamang sa ating Panginoon. Sa kabuuan ng mga awit 37, ang bandang huling inyong makikita, bago ko malawig na tatalakayin yung isang bagay, yung magpakaligaya, ang inyong mapapansin sa masusing pagsusuri ay yung sa kabila ng lahat ng mga ito, ipinapaaninaw ng sumulat ng awit na bandang huli, magbabago rin ang sitwasyon. Parang ang pinakikita ay the present situation is temporary. And that in the end, God will reverse things. Ano man yung nararanasan natin hindi mabuti sa kasalukuyan, ano man ang mga bagay na nagaganap sa ating buhay na hindi marahil maganda para sa atin, hindi kasiya-siya, hindi nakapagbibigay ng galak, hindi nagbibigay sa atin ng kasiyahan, pansamantala yan. Yan sinasabi sa kabuuan ng mga awit 37. Sapagkat babaguhin din ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Yan ang katapusan ng mga awit 37. Ngunit, nais kong bigyan ng diin at siyang ating pinakapaksa sa umagang ito, yung pagkaligaya at pagnanasa. Itong talatang 37, talatang 4, ginamit yung salitang magpakaligaya. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon. Tatlong bagay ito magtiwala, magpakaligaya, magpahinga. Itong magpakaligaya na ginamit na salita, kung titignan ninyo, ay ito ang maaari nating masabi o maituring na maging sa ating mga mananampalatayang Kristiyano ay may mga pagkakataong maaring nawawala sa atin o kaya naman ay iba ang ating hinahanap sa buhay. Hindi natin namamalayan marahil mas maligaya tayo o masaya tayo sa ibang bagay kaysa sa Panginoon. Kaya kaninang sabi ko, kapansin-pansin ng pagkakasulat ng sabi, magpakaligaya ka, hindi sinabing magpakaligaya ka sa Panginoon, kundi ang sabi, magpakaligaya ka naman sa Panginoon. Kung bakit kailangan nilang ilagay yung salitang naman. Diba? Magpakaligaya ka naman sa Panginoon. Delight yourself in the Lord, ang sabi lang sa Ingles. Ngunit sa pagsusuri, sa pagkakasulat sa original na salin, dapat ay mababasa natin, kung ito'y babasahin natin sa English, delight thyself also in the Lord. O kaya naman ay, delight thyself more in the Lord. Nakita nyo? Sa unang banda, parang ang ating pagkabasa ay, maaari naman tayong
maglibang, magsaya, maaari naman tayong masiyahan, maligayahan, magalak sa iba't ibang mga bagay. Pero wag naman ninyong kalimutan na magpakaligaya rin sa Panginoon. Parang ganoon ang unang basang tinitingnan, makikita natin. Ngunit kung talagang susuriin natin ang pagkakasulat na una o original, ang sinasabi, higit sa lahat, sa Panginoon magpakaligaya. At parahil sa aking pagsusuri, yun ang mas tamang salin. Sapagkat, kung hindi gayon ay nahihila rin tayo bilang mga mananampalataya na maging kagaya ng iba. Maging kagaya din ng iba na para tayong ang hinahanap na lang natin sa buhay at pinakamasarap na hinahanap natin ay yung kasiyahan lamang. Yung kaligayahan lamang, yung kagalakan lamang, yung kaluguran lamang na hinahanap ng mga hindi mananampalataya. Kaya dadalhin tayo nito sa paalala ni Apostol Pablo, halimbawa, sa 2 Timoteo 3:4 ng kanyang sinabi na darating ang panahon na napakasama. At ang isa sa palatandaan na sinasabi ni Apostol Pablo na masasabing masama na ang panahon, hindi na mabuti ang mga nangyayari. Kapag ka, ito, napakahaba po nung listahan na yon, ng talaan ng mga palatandaan, ngunit kunin lang natin ang isa sa na angkop sa ating pinag-uusapan. Nang sabi, ng panahon na yon, ang mga tao, ang sabi niya, ay mas maibigin sa kalayaan kaysa maibigin sa Diyos. That man shall be more lovers of pleasure more than lovers of God. Ibig sabihin, parang kagaya nga ng nabanggit kong hedonismo na yung pag-iisip na ang pinakamahalaga lang ba, ang pinakamasarap lang ba na mahanap sa buhay ay yung kaligayahan, yung kasiyahan. Wala nang iba. Parang the main pursuit of life. Parang yung kailangan lamang pagpursigin, yung kailangan lamang mata mo sa buhay ay yung maging masaya ka. At yan ang hinahanap ng marami. Ang kasiyahan lamang sa buhay, ang kalayawan, ang kagalakan, ang kaluguran. Kung ganun din lamang ba, merong pinakamasarap o pinakamainam na kaligayahan na sinasabi dito sa mga awit 37, lalo na sa talatang 4. Ito ang pinakamainam na kaligayahan. Kung ito rin lang ang hahanapin sa buhay ng bawat isa. Magpakaligaya ka sa Panginoon. Delight yourself in the Lord. Kaya nga ang bubukad na tanong dapat sa atin ay, masaya pa ba kayo sa buhay nyo sa Panginoon? Nasisiyahan pa ba kayo? May kagalakan pa rin ba kayo sa Panginoon? O mas nangingibabaw ang kagalakan ng sanglibutan? Mas nangingibabaw sa atin yung pinagkakalibangan, pinagkakaaliwan na iniaalok ng mundo, ng sanglibutan. Kaya magagawa natin, kahit na itabi natin ang Panginoon sa buhay natin, ang hahanapin natin kung saan tayo masaya. Mga pinakaibig ng mga kapatid, kung merong pinakamainam na kaligayahan, the best of delights,
that we should desire. Kaya kanina sabi ko, delights and desires ang pinag-uusapan dito. Yung pagkaligaya at pagnanasa. Kung merong pinakaligaya o pagkaligaya na ating pakakanasahin sa buhay natin, pakaibigin, ay yung tayo'y maging masaya sa Panginoon. Yung tayo'y lumigaya sa Panginoon. Yung tayo'y magalak sa Panginoon. At kapansin-pansin, kaya siguro ito sa aking pagmumuni-muni sa paghahanda ng mensahe ng Panginoon, kaninang madaling araw, 2:00, 3:00, ay inahanap ko, dumadalangin ako sa Panginoon, ano ang salita mo para sa amin? Ano ang ibig mo, Panginoon, na dalhin sa amin? Sabihin sa amin. At dito nga ako nakarating sa mga talatang ito, sa pagbabasa ng Biblia, upang yayain kayo, upang anyayahan kayo na sa ating buhay, ang pakanasayan natin, ang pakaibigin natin, yung maging pagnanasa ng ating puso. That the desire of our heart should be that we will delight in the Lord. Na yun sanang ibigin natin, yun sanang nasain natin. Higit sa lahat, ang tayo'y maging maligaya sa Panginoon, magpakaligaya sa Panginoon, maghalak sa Panginoon, masiyahan sa Panginoon, maaliw sa Panginoon. At ito ang pinakamainam na kaligayahan na dapat nating maabot sa buhay natin. At maaaring may tatanong natin sa ating mga sarili, paano ito mangyayari? Paano ba magiging maligaya sa Panginoon? Kapansin-pansin kasi maraming pagkakataon dito sa atin, parang marami sa atin ang matamlay. Marami sa atin ang parang tahimik. Marami sa atin ang parang nawawala ng gana, ng sigla sa Panginoon. Wala ang ating kaligayahan sa Panginoon. Wala yung ating kagalakan sa Panginoon. Wala yung ating kasiyahan sa Panginoon. Kung paano, maaaring mangyari na tayo ay lumigaya sa Panginoon o magpakaligaya sa Panginoon. Sa paanong paraan? Paano tayo magkakaroon ng kasiyahan sa Panginoon? Saan ang kasiyahan sa Panginoon? Tatlo lamang bagay ang aking hinagilap sa aklat ng mga awit. Sa buong aklat ng mga awit, 3 bagay kung saan maliligayahan tayo o dapat tayong maligayahan. Masiyahan sa Panginoon. Unang-una, maligayahan sa kanyang kalapitan. Hinango ko ito sa mga awit 16, 9 at 11. Ibig sabihin sa Ingles ay delight in God's presence. Yung maging masaya ka sa harapan ng Panginoon. Ginamit ko yung salitang kalapitan sapagkat kung titignan ninyo ang mga awit 16, 9 at 11, ang sabi niya, ang aking puso ay masaya. Ang aking puso ay masaya na nasa iyong harapan. Ang kapuspusan ng kagalakan, may mga kasayahan sa iyong kanan, magpakailanman. Ito yung karanasan nitong mga awit kung bakit siya parang nag-aanyaya. Naranasan niya maging maligaya sa Panginoon. Kaya niya sinasabi, magpakaligaya naman kayo sa Panginoon. At kung paano ito, ang sabi niya dito sa mga awit 16, 9 at 11,
ang kaligayahan ay masusumpungan sa kanyang kalapitan. Ginawa ko yung salitang kalapitan sapagkat binanggit yung kanan. Ang sabi, ulitin ko, ang aking puso ay masaya. Nakita nyo? Saan masaya ang kanyang puso? Bakit masaya ang kanyang puso? Sapagkat ang sabi niya, nasa iyong harapan, sa harapan ng Panginoon, naroon ang kapuspusan ng kagalakan. There's fullness of joy. At may mga kasayahan sa kanan, magpakailanman. Ibig sabihin ng salitang kanan doon ay yung katabi, kasama. Ang ibig sabihin ng mga awit ay, kaya masaya ang kanyang puso. Kaya meron siyang nadaramang kasiyahang puspos o kapuspusan ng kasiyahan. Kung bakit para sa kanya'y namamalagi ang kasayahang yon sapagkat nadarama niya na ang Panginoon ay kasama niya. Malapit ang Panginoon sa kanya. Meron pa po bang higit na kasiyahan, kagalakan, higit sa bagay na yon na mararamdaman mo, madarama mo na kasama-sama mo ang Panginoon? Kaya nga, inuulit ko yung tanong masaya ba kayo sa Panginoon? Masaya pa ba kayo sa Panginoon? Meron pa ba kayong kasiyahan, kagalakan sa Panginoon? Ito pang mga ilang talata na inyong mababasa sa mga awit. Mga awit 65:4. Mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit mo sa iyo, upang siya'y makatahan ng sa iyong mga looban. Kami ay nangasisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay, ng iyong banal na templo. Saan daw masusumpungan ng kasiyahan? Sa bahay ng Panginoon. Kung nasaan, naroon ang Panginoon. See? Meron ba tayong ganong kaligayahan na masusumpungan, na nadarama sa bahay ng Panginoon, sa pagdako natin sa bahay ng Panginoon? Upang tayo tumayo sa harapan ng Panginoon, makasama natin ang Panginoon? Do we have that delight? Do we have that joy? Mga awit 84:10, ang sabi niya, isang araw sa iyong looban ay mabuti kaysa 1,000. Sabi niya, merong isang araw lang. Kung ikukumpara ko sa 1,000 araw, may isang araw, ang sabi niya, na napakabuti sa akin. Na aking minamagaling, ang sabi niya. May isang araw sa iyong looban ay mabuti kaysa 1,000. Aking minagaling, ang sabi niya, na maging tanod pinto sa bahay ng aking Diyos, kaysa tumahan sa tolda ng mga kasamaan. Sa pagsusuri ni David na mangawit sa kanyang buhay, mayroong isang araw na pinakamasaya. Mayroong isang araw na pinakamaligaya sa buhay niya. Isang araw kung ikukumpara niya sa maraming araw, sa 1,000 araw, mas masaya na siya sa isang araw lang. Isang araw na nasa sa bahay siya ng Panginoon. Kaysa, ang sabi niya, tumahan siya sa tolda ng kasamaan. Ibig sabihin, kung saan-saan siya, naroon. Parang kagaya natin. Baka mas masaya tayo sa tolda ng kasamaan kaysa sa bahay ng Panginoon. Ibig sabihin, wala tayong kasiyahan dumako sa templo. Wala tayong kagalakan na dumako sa harapan ng Panginoon. Pumunta sa kanyang bahay. Mas gusto natin kung saan-saan tayo mananatili at tatahan.
Kaya ang sabi niya sa mga awit, 122:1, at ito palaging nababanggit, ang mga katagang kanyang sinabi, ako'y natutuwa. Ako'y masaya, sabi niya. Saan? Nang kanilang sabihin sa akin, tayo'y magsipagroon sa bahay ng Panginoon. I was glad, ang sabi niya, when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Yeah. Sa atin yata, puro sapilitan pa eh. No? Kailangan kang ikayatin pang mas maigi bago ka mayakag. No? Pero kung magkayayaan sa pasyalan, magkakayayaan sa kakainan, magkayayaan sa libangan, magkakayaan sa pinagkakaaliwan, abay, napakadali. Baka hindi ka pa inaanyayahan eh. Sumasagot ka na ng oo. Hindi ba? Pero pagdating sa pag-aanyaya sa bahay ng Panginoon, kailangan maghilaan, kailangan magtulakan kung kinakailangan yata. Mga kapatid, magpakaligaya tayo sa Panginoon. Delight in the Lord. Mga kapatid, ang kasiyahan, kaligayahan, kagalakan, nasa harapan ng Panginoon. Sabi, kapag kasama-sama natin ang Panginoon, mas masaya ba kayo na at mas maligaya kayo na iba-iba ang kasama ninyo kaysa sa Panginoon? Ito yung sinasabi niya. Mas maligaya ako, sabi ni David, kapag kasama ko ang Panginoon, kapag ako'y nasa tabi ng Panginoon, kapag ako'y nasa harapan ng Panginoon. At yan ay nangyayari sa loob ng bahay ng Panginoon. Bagamat meron tayong paniniwala na ang Panginoon ay sumasa lahat ng dako. Wala namang pagtatalo-talo doon. Ngunit meron, alam natin, kapag talagang susuriin nating mabuti ang banal na kasulatan, meron talagang itinakdang dako, meron talagang dako na kung saan ay nakikipagtagpo ang Panginoon sa kanyang bayan. Kaya, merong tolda, may tabernakulo, merong templo. Merong bahay na itinalaga sa Panginoon. May mga araw, di ba? Buwan ng pakikipagtagpo ng Panginoon. Meron talagang natatangi na dako at araw upang makasama ang Panginoon. At dapat ay masaya tayo, maligaya tayo sa kanyang harapan. Pangalawa, pag binasa ninyo Maawit 16:3, ang sabi, tungkol sa mga banal sa lupa, sila ang marilag na mga kinalulugdang kong lubos. Ang una, na kung saan ay masusupungan natin ang kaligayahan sa Panginoon ay sa kanyang kalapitan o harapan. Ikalawa, sa kanyang kapisanan, in the congregation of His people. Masaya ba tayo na kapag tayo nakita-kita? Masaya ba tayo pagka tayo nagkakasama-sama sa Panginoon? Yun ang sinasabi nito. In the congregation of His saints, sa kapulungan, sa kapisanan ng mga banal. Ang sabi ni David, sila ang marilag na mga kinalulugdang kong lubos. Doon ako nasisiyahan, doon ako merong kaluguran, doon ako merong kagalakan, sa kapisanan ng mga bayan ng Diyos, sa kongregasyon, sa katipunan ng mga kumikilala sa Panginoon. Nalulugod ako doon. At huli, at pangatlo, kung babasahin ninyong awit 1:1, awit 112:1, mga awit 119, 14, 16, 47 at 92, kaligayahan sa kanyang
kalooban. Kung anong kalooban ng Diyos na masusumpungan sa kanyang salita. Ang sabi ng mga talatang ating mababasa, Mangawit 48, aking kinalulugdang sundin ang kanyang kalooban. Awit 1:1, ang kasiyahan ay nasa kautusan. Mangawit 112:1, naliligayang mainam sa kanyang mga utos. Mangawit 119:14, nagagalak sa mga patotoo. Mangawit sa kanyang patotoo. Mangawit 119:16, ang sabi diyan ay maaaliw sa kanyang mga palatuntunan. 92, ang kautusan ng Panginoon ay ang aking kaaliwan. Doon natin masusumpungan ng kaligayahan, ng kasiyahan, ang maunawaan natin ang mga salita ng Panginoon, ang marinig natin ang kanyang tinig, ang ating masumpungan ng kanyang mga panuntunan sa buhay natin. Nandun ang kaligayahan, nandun ang kasiyahan dapat, nandun ang kagalakan. Yun ang dapat nating hanapin na pinakamasarap sa buhay natin. Yun ang dapat nating ibigin na sign sa buhay ng bawat isa. Kaya't mga minamahal kong mga kapatid, kung hinahanap natin ang kaligayahan sa Panginoon, paano maging maligaya sa Panginoon, iminumungkahi ng mga awit na si David sa 3 bagay. Kaligayahan sa harapan ng Panginoon, kaligayahan sa kapisanan ng bayan ng Panginoon, kaligayahan sa kanyang mga kalooban o mga kautusan at mga panuntunan. Sa aking pagbawakas ng ating pagbubulay-bulay, ay nais kong iharap sa inyo at maging ating limin na mabuti. Ano ang ating nais? Ano ang ating pinakananasa sa buhay? Higit sa lahat. What is our heart's desire? Si David nagwakas sa mga ganitong mga pangungusap sa Mangawit 24. Pagkalooban kanawa ng nais ng iyong puso. Talatang 5, gaganapin nawa ng Panginoon ang lahat ng iyong hingi. Di ba sinabi magpakaligaya ka sa Panginoon upang anong sabi? Bibigay ng Panginoon ang nasa ng iyong puso. Pinag-iinteresan lang ng marami yung kanilang nasa, yung kanilang kagustuhan, yung kanilang ibig na mangyari sa buhay nila. Ngunit mga kapatid, hindi mangyayari yon hanggat hindi tayo muna na unang magpakaligaya sa Panginoon. Kinakailangan na naway mulit-muli na sumiklab sa ating mga damdamin ng mas maalab na kasiyahan, kagalakan sa Panginoon. Let us delight ourselves also in the Lord, or more so in the Lord. And let it be the desires of our heart to be more of God. Sana ang umiral na nais natin, naisin at ibigin ng ating mga puso ay yung masigit sa Panginoon. Higit sa anumang bagay, higit sa anumang kinasisiyahan, higit sa anumang kinahumalingan, higit sa anumang kinalilibangan, higit sa anumang kinagagalakan. Sa panahong ito, higit sa lahat, sa Panginoon tayo magalak, magsaya, magpakaligaya. At doon, susunod, ang nasa natin ay gagawin ng Panginoon. Ibibigay ng Panginoon. Tayo po yumuko sumandali at manalangin.
Aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa sandali ng aming pakikinig ng iyong mga salita upang magpaalala sa amin. Lalo na sa mga panahong ito, Panginoon, na mas natatawag ang pansin ng marami, nahihila, nahihikayat ang karamihan sa iba't ibang mga pinagkakalibangan sa buhay. Kinagigiliwan, kinaluluguran ng mga bagay at nalalayo ang kanilang mga tingin sa iyo. Nalalayo ang mga damdamin sa iyo. Nahihigitan ng mga bagay sa sanglibutang ito. Mas nahihilig ang kanilang mga puso sa kalayawan kaysa sa ibigin ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapaalala sa amin sa umaga ito, na naway higit sa lahat, ang hanapin namin, ang ibigin namin, ang nasayin ng aming mga puso, ay ang magpakaligaya sa iyo. Panginoon, bagamat may mga pagkakataon na kami tinatakasan ng galak, ninanakawan kami ng aming mga sigla, ng mga bagay na nangyayari sa buhay na ito. Subalit, ang ibig po namin, Panginoon, ng aming mga puso ay palaging magalak sa iyo. Ang palaging hanapin ng aming mga puso ay ang sumaya sa iyo. At higit sa lahat ang makapagbibigay ng kaligayahan, ang pinakamainam at pinakamasarap na mahanap naming kaligayahan sa buhay ay ang kaligayahan sa iyo. Panginoon, naway bigyan mo kami ng ganong ibayong kagalakan, kasiyahan, kaligayahan sa buhay namin. Ang kami ay nasa sa iyo. Salamat po, Panginoon, sapagkat binibigyan mo kami ng mga panuntunan ng gabay sa buhay, kung paanong sa gitna ng maraming mga alalahanin, sa gitna ng maraming mga pasanin sa buhay na ito, sa dami ng mga nangyayaring hindi mabubuti sa aming panahon at sa aming kapaligiran, maaari kaming makasumpong ng kagalakan, ng kaligayahan sa buhay sa pamagitan ng aming pagdako sa iyong harapan, sa pamagitan ng pakikipisan sa kapisanan, sa kapulungan ng iyong mga banal, at higit sa lahat, sa pamagitan ng pakikinig ng iyong mga salita, pag-alam ng iyong kalooban. Kaya naman, Panginoon, dalangin po namin na ang mga salitang naihayag sa amin ay maging pakinabang, lalo na sa amin, sa aming pang-araw-araw na buhay. At ito po ang aming dalangin may pagpapasalamat sa pamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.